Isa na namang matagumpay na medical mission ng St. Gerard Charity Foundation at ito isinagawa sa Barangay Katipunan, Pasig na nagsusulong ng kalusugan at malasakit sa komunidad. Lubos na nagagalak sina Kuya Collie at Ate Sara sa mga dumalo at gumising ng maaga para mag-avail ng libre at di kalidad na serbisyong medikal para sa mga Pasigueño. Dahil sa ganitong programa, mas maraming buhay ang natutulungan at nabibigyan ng pag-asa. Kaya sa ating butihing si Ate Sara na nagdiwang ng kanyang kaarawan, kaya this. Ano po ang pinaka-wish mo ngayong araw nito? Siguro, I have everything, no? Siguro good health na lang ang i-wish ko kung para sa sarili ko. Para sa mga tao, sana makatulong pa tayo ng gusto sa mga iba-ibang tao. At syempre ang wish ni Kuya Carly. Ang wish ko sa kanya, parang wala na akong maisip na pwede pang ibigay sa kanya kasi parang nasa kanya ng lahat. Happy family, happy wife, healthy, and love. So, ang ginawa ko na lang sa kanya kanina, nagpabila ako ng bulaklak at niregalo ko na lang sa kanya. At yung bulaklak na yon, punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Sapagkat wala na akong maisip na pwede pang ibigay sa kanya kasi parang lahat ng bagay ay nasa kanya. Kaya bulaklak na lang ang binigay ko. Wow. Ano po yung pinaka-latest yung na sinabi niyo po kanina sa... Actually, kanina nagkaroon tayo ng medical mission sa Bagong Katipunan. Sobrang maliit na barangay, no? Pero sobrang daming tao pa rin. Hindi pumapalya yung rami ng tao na pumupunta sa mga medical missions natin, which is nakakatuwa. Kasi kung konti na lang talaga ang taong pupunta, hindi ko na ipagpapatuloy yung medical mission. Talagang sabik ang mga Pasigueño sa serbisyo na para sa kalusugan. Kaya tuloy-tuloy lang yung ginagawa natin. Siyempre, madami pa tayong programa na pinasok. Yung iniisip pa rin natin kung paano natin mai-improve. Hindi lang yung medical mission, kung paano natin mai-improve pa yung mga serbisyong pwede natin ibigay sa mga tao. So, nung Thursday, nagkaroon ng MOA signing between Smile Philippines na organization tsaka St. Gerard Charity Foundation para to sa mga bata na may cleft palate or cleft lip, or sa Tagalog bingot dito. Syempre may lumapit sa atin, naalala ko sa Barangay Palatio, humihingi ng tulong. Although naoperahan na yung bata, naghanap pa rin tayo na pwede natin tulungan kasi sabi nga ni Operation Smile Philippines, 1 in every 100 kids are born every day na may cleft lip, cleft palate. So, ang iniisip natin dito, we want to give these kids a bright future na nakangiti sila. Hindi sila natatakot na makipaghalubilo sa mga ibang bata pa na hindi sila matutukso. So, sa pamamagitan ng Smile Philippines, sila yung tutulong sa atin para makatulong dito sa mga kids sa Pasig. Pero half of the proceeds, which is natutuwa naman ako, will go to kids in Bacolod. So bukas, no, which is my birthday talaga, November 10. Bukas, lalakad ang Operation Smile Philippines papuntang Bacolod para dun isagawa yung mga bata na matutulungan din natin sa Bacolod. So, thank you very much na nabigyan kami ng opportunity na makipag-tie up sa kanila. Tapos bukod pa doon, meron pa tayo, nagkaroon tayo nung Monday, nagkaroon din tayo ng meeting. I promised schools that I would be providing free assessment to kids with ADHD. So tuloy na tuloy po yan. Sa Monday, maglo-launch na kami para doon sa assessment para sa mga bata with ADHD. Siyempre, ito yung organization na malapit sa puso ko. Siyempre kasi alam nyo naman, sinasabi ko rin naman na yung mga anak ko rin were clinically diagnosed with ADHD. So gusto natin, naramdaman natin kung ano yung pinagdadaanan ng mga magulang para sa mga therapy, sa mga assessment. Sa amin, bibigay namin ng libre para sa mga bata. Okay lang po ba yun? Tulad ng panahon ko, 77 lang ako. Okay lang po ba yun? Actually, some are diagnosed as late as 30 years old na nagkaroon sila ng ADHD. So what would be the next step? Therapies na siguro or some sort of intervention na pwedeng gawin. So ito yung kailangan natin muna pauna mo na yung assessment. Talagang very important yung assessment. At syempre, pagtanggap
ng mga magulang na yung kanilang anak may ADHD. Ang ending ng aming usapan, kasi pwede naman na magkaroon ng therapy, magulang mismo ang gagawa. So we will be giving trainings para sa mga magulang kung paano i-manage at home ang mga bata with ADHD. Balik tayo, Ate Sara, doon sa school, yung libreng okay lang po ba yung mga tulad ng 70? Ay, so gusto niyo pa mag-aral? Hindi. Actually, nobody is too old to study, no? Meron nga tayong susponsoran, her thesis, 60 plus na siya, she's taking her master's degree. Humihingi siya ng konting sponsorship for her thesis. Nasa 60 plus na siya. So, wala kaming makitang diferensya na kung gusto pa mag-aral. Kasi sa totoo lang, education talaga is the key to success. Bakit? Wala nang companies na tumatanggap na high school graduate lang, no? Meron tayong K-12 program, pero hindi pa rin sapat yung K-12. Hinahanap pa rin ng mga companies na at least college level or college graduate. So, why not na tayo mag-sponsor ng mga adult na gusto talaga mag-aral para makapagtrabaho. Ate Sara, Kuya Yes. Curly, papalapit na po ang Christmas. Ano po pa po yung mga dapat na asahan o benefits ng mga kasigenyo sa St. Gerald Charity Foundation? Actually, may charity kami, pero sana hindi namin ito babahay-bahay na lang. May version din po kami sa sarili namin pamaskong handog na sa kakayanan lang po namin bilang isang private na companies at citizen. So, hindi po siya kasing bongga ng bibigay ng City Hall. Siguro, bawat family o bawat bahay, iisa-isahin po namin sila para bigyan po ng tag 7 kilograms lang po na rice. Pasensya na po kayo sa ganyang klase. Siguro mag-start po kami ng January para tamang-tama po. Ubus na po yung kanilang nag-celebrate sila ng Christmas party, ng New Year. So tamang-tama naman, may dating naman po yung aming pamaskong handog. Pero January ang version niya, hindi December. Syempre, everything starts small scale naman. Kasi yung pagtulong namin, hindi naman kami talaga bigla na namigay ng mga bongga-bongga na mga binigay. Syempre, we started small. Kung ano yung sobrang blessing namin, yun lang shinare namin. Kasi yun ang sabi ng daddy ko, kumita man kayo ng konti, i-share nyo sa kapwa nyo. So, nag-start kami ng small. Syempre, hindi naman consistent yung kita namin is ganun at ganun pa rin. So, every year, lumalaki siya, lumalaki rin yung pwede namin ibigay sa mga kapwa namin para sa yung sobrang blessing na binigay sa amin. Ay, isa pa, sorry po, ipa-plug ko sana na may bloodletting activity kami on November 23 sa Saturday from 8 o'clock a.m. So, kung gusto niyo na mag-register, pwede na po, I think nakalabas na sa mga pages namin yung for the bloodletting. Also sa November 30, meron din tayong Cham Barangay. So Zumba to, together with Tito Mel Feliciano sa Inaris gagawin from 3 to 8 p.m. We have the event will be graced by Regine Tolentino, Wawi Di Guzman, and syempre si Kramer. So kung gusto niyo mag-join, magpa-register kayo. This is free admission. Wala kayong babayaran. Just come in your best floral outfit. Yun. Kami naman po, ang aming pagtulong po ay tuloy-tuloy lang po namin ginagawa ito at ang inspirasyon po namin sa aming ginagawang ito at mga pagtulong at mga charities ay yung inspirasyon ng kami ay dati pong wala, dati po kami mahirap. Kumbaga, ang inspirasyon po namin, ang pinagagalingan po nito ay ang aming pong kahirapan. Kaya po kami nagbibigay din po sa lahat ng mga taong nangangailangan sapagkat dama po namin ang kanilang puso at damdamin. Dahil dati po kaming naging wala din po at salat sa buhay. Yes, and syempre it's my birth month. Gusto natin magpasaya. Pasaya ng mga Pasigueño, hindi kailangan malungkot ang buhay kasi we need to share ang positive vibes namin para maging positive ang lahat. So, sana makapunta kayo sa mga events na minention namin. And tuloy-tuloy pa rin yung sa mga solicitations. For the Christmas party naman, yung kung ano yung gagampanin na Christmas parties nyo, we're open for your solicitations. Ma'am, last question. Dahil speak of birthday, ma'am. Usually, may wish yung tao. Ano yung wish niyo para sa Pasig? Ang wish ko para sa Pasig, no, sobrang lawak siguro ang wish ko para sa Pasig. Pero, syempre,
ang pinaka-wish ko is sana makatulong ako na maiangat ang buhay ng bawat Pasigueño. Kaya kung sino man ang pumupunta dito, nakita niyo naman ang tulong na binibigay namin, hindi yung maghihintay pa kayo ng isang taon bago kayo namin tulungan kasi ramdam namin kung saan kayo nanggagaling. Kang hagat kaya namin, kung kaya namin, bukas na bukas maibigay na namin, ginagawa naman namin yon. Sa mga nagpasa ng mga sulat nila, hintay-hintay lang ng konti kasi hindi ako tumatalikod sa binigay nyo sa amin ng mga sulat. Talagang gagampanan namin Yung iba yun. in-order pa. Oo, yung iba kasi in-order pa yun. Wala kami stock. Oo, so ang wish ko talaga para sa mga Pasigueño, maging masaya tayo lahat. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mula po sa pamunuan ng Barangay Bagong Katipunan, pamumuna ni Kibenta, ang buong Alba, maraming salamat po sa inyo lahat. Buong, talabahan natin ang buong Team Sara,